masikip, dumadaan din sa maluwang. Ano po ang pagkakaiba ng masikip at maluwang pagdating sa kaligtasan? Okay, no? Walang sinasabi na maluwang masikip sa kaligtasan. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang maparoon sama kung hindi sa pamamagitan ko ay maliligtas. So, hindi po nasusukat sa luwang at saka sa sikip. Next question. So mali po ang pagkasabi ng Panginoong Yesukristo nang inutusan niyang kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan ng kapamakan. Mali po ba yan o tama? Tama yung talata, ang mali yung paliwanag mo at saka yung interpretation mo sa Biblia, no? Kasi ang binabanggit diyan ay yung pagsunod ni Kristo, no, sa kanyang mga utos. Napakahirap talagang sumunod doon, no? Kaya nga sabi ni Kristo, you carry your cross and to follow me. So, Okay, next question po para sige. So po, para di umaba. So, tinatanggap mo po ba ngayon na ayon sa sinabi mo, mahirap makasunod sa utos ni Kristo? Ang tanong, mag-uutos po ba ang Panginoong Yesukristo ng isang bagay na mahirap sa mga tao? Yes or no? No, hindi na, no? Kaya nga sabi niya, ang ibibigay ko sa iyong pasanin ay magaan. No, hindi tayo bibigyan ng hindi natin kaya. So kung mayroon mang darating sa ating mga pagsubok, kaya kami lumalapit kami sa mga tunay na mga sugo, no? Pupunta kami sa simbahan, maghingi kami ng payo sa mga pare, no? Kung darating yung mga Okay, next question. So, pinamamalian mo na po ngayon yung sinabi mo kanina na mahirap makasunod sa kautusan. Pinamamalian nyo na po ba ngayon? Yes or no? Wala po akong pinamamalian sa sinabi ni Kristo. Ang sabi ko lang, bro, ang pagsunod ba sa tao, katulad sa'yo, nasa labas ka ng tunay na iglesyang itinayo ni Kristo, ay hindi ka nakasunod kasi sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. O isa lang iglesia. So kung nasa labas ka ng iglesia, hindi ka na nakasunod kay Kristo. Next question. Okay, next question. Saan talata mababasa na inutos ng Panginoong Jesucristo, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, ang tunay na iglesia? Saan po talata? Okay na. Sa Mateo 16, Mateo 16:18. Pero yung inahanap mo na Katoliko, ang Katoliko kasi galing yan sa salitang Greek na universal. Katolikos. No? Kaya hindi mo mababasa dyan sa English. Doon sa Gawa 9:31 ng Greek, mababasa mo. Sa Tagalog po ba walang mababasa ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Walang sinawag ng Panginoong Jesucristo? Yes or no? Hindi nga yung tanong mo, kapatid, dahil ang tagang Katoliko ay salitang Grego. So bakit hahanapin mo sa Tagalog ang salitang Grego? Parang ganito ba, kapatid? Makikita mo ba yung saging sa Amerika? Hindi, banana na kasi doon, no? Okay, next question. Kung tatakbo na, next question. Ayon sa Biblia, ayon sa mga Katoliko, tinatanggap mo ba lahat ng kapangyarihan sa gobyerno nasa Katoliko? Yes or no? Anong klaseng kapangyarihan, kapatid? Kapangyarihan ng presidente? Kapangyarihan ng papa? Kapangyarihan po sa gobyerno. Kapangyarihan po sa gobyerno. Yung sa gobyerno, hindi po sa gobyerno. Tinatanggap mo ba na ang lahat ng mga may kapangyarihan sa gobyerno o nakaupo sa gobyerno ay mga Katoliko? Yes or no? Hindi lahat kasi nandoon si Marcolita eh. Nandoon yung Iglesia ni Cristo. Okay, karamihan. Okay, karamihan. Karamihan na lang po, karamihan. Okay. Ngayon. Hindi na batayan yun. Last question. Okay, meron po tayong batayan dyan, bro. Last question. Sino ang mga pinili ng Diyos? Ayon sa Biblia, yung mga mayayaman ba? Yung mga may kapangyarihan ba?
Yes or no? Ang mga pinili sa Diyos, kapatid, yung mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yun yung mga wala bang ibang Mateo 5, no? Na yung bang kawawang-kawawa na tao na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Huwag kang So, umasa sa tinatanggap ito. mo po ngayon, okay, last ka. So, tinatanggap mo po ngayon yung mga presidente, yung mga senador, yung mga congressman, yung mga mayor, yung mga attorney ay hindi pinili ng Diyos sa inyo? Yes or no? Hindi, pinili din yan, binoboto yan eh. Binipili Alin yan. po ba kapatid. talagang tama? Kaya nga, Okay, alin po ba hindi, yung tama? pinaghahalo mo kasi yung masama at saka mabuti. Sabi nga ni Kristo, ibigay ang para kay Sisar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Okay, sino po ba yung mabuti sa mga katolikong nasa posisyon? Marami po ba o konti? Ano na yan kapatid, no? Personal na yung tanong mo. Kasi pag sabihin ko, baka ma-impeach May ka. babasyan po akong Biblia, bro. May babasyan akong Biblia. Magisagot lang po. Alin yung maraming... Moderator, ang tanong dito, no? Hindi yung pamumuno ng sa Alin? pamahalaan. Kasi nakasulat naman, pasakop kayo sa namumuno sa inyo. No? Pero po kayo Dapat kayo magreklamo, bro. pasakop. Sumagot lang po kayo sa tanong. Pagisagot lang po yung tanong. Gaano karami sa mga namumuno sa gobyerno na pinili ng Diyos? Gaano? Hindi ko alam. Bilang yata, baka naghanap ka ng ilan. O ilan sila. Hindi ka naman sinasabi. Okay, eto babasahin ko lang po para patunayan ko lang po na ang Iglesia Katolika Romana ang hindi pinili ng Diyos. Okay, babasa lang akong talata. Kontrahin nyo na lang po kung ayaw nyo maniwala. Okay, babasa ako sa 1 Corinto 1:26 hanggang 27. Sapagkat mas ninyo inyo'y pagkatawag mga kapatid na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. 7. Hindi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyahin niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanglibutan upang hiyahin niya ang mga bagay na malalakas. Sa talatang binasa ko, bro, tinatanggap mo ba ngayon na ang maraming hindi pinili ay hindi mga Katoliko? Ah, Yes or no? walang mabasang ganun. Opinion. Tandaan mo kapatid, no, yung opinion na walang basihan, ibig sabihin nun, bogus, no? Nag-i-interpret ka, wala ka namang basihan. Katoliko ba? Okay. Patutunayan po natin na ang binasa ko may basihan. Ito hindi ang maraming may kapangyarihan. Kapag ba nakaupo ka sa gobyerno, may kapangyarihan ka, meron o wala? Sabi mo, wala akong basihan. Meron po ba? Wala. Kapatid, no? Kapatid, hindi mo May siguro basihan alam, no? Magkakaiba po yung estado sa tinatawag nating yung state at religion, no? Magkaiba po sila. No, may batas sa gobyerno, may batas sa simbahan. Huwag mo naman paghaluin, kapatid. Ano ka ba? Alam ko po yung sinasabi ko, iba po yung state ng government, state ng politics. Kasi Bakit dito, mo bro, pinaghahalo, kapatid? wait lang, bro. Pinatutunayan lang natin yung mga nasa streets ng politics. Kaanib nyo. Huwag nyo naman sabihin hindi nyo kaanib. Katoliko nga sila eh. Kaya kasama sila pagdating dito sa ula sa Biblia. Tao din sila eh. Kaya nga sinabi dito, hindi ang maraming marurunong. Yung mga attorney, yung mga abogada, yung mga hukom. Ang pinili ng Diyos. Nasa Katoliko mga yan. Kaya pinatutunayan sa mga Kapatid, gusto mo palang palabasin, doon tayo magpapasakop sa mga
si Raulo, sa mga mangmang, hindi. doon sa mga walang pinag-aralan. Yan ang gusto mong palabasin? Wala. Ah, Unang-una, Huli. hindi. Ano yun, bro? Huwag ka magbinta. Huwag ka magbinta. Unang-una, wala akong sinabi hindi, doon ito may tayo. dalan yan eh. Sabi mo, Okay, hindi tayo na mabuting gawa. Naka 10 minutes na po kayo sa pagtatanong. So, Ano, bro? naka 10 minutes na. So, pagbigyan naman natin si Lagrosa magtanong din sa'yo. Sa loob ng 10 minuto. Sige, Ginoong Lagrosa, kayo na po magtanong kay mabuting gawa. Okay, mabuting gawa na hindi ko nakita. Ano po yung nagawa niyong mabuti? Ang paggawa po namin mabuti, unang-una, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katunayan, bukas po, meron po kaming handaan, piyesta ng Diyos. May mga libre po kami, mga libre bunot ng ngipin, libre check-up, libre gamot, libre sakay, libre pagkain po sa kabuuan ng aming chapel sa Apalit. Okay, mabuting gawa. Medyo bakante pa yung Gcash ko dito. Baka naman para maniwala ako mabuting gawa mo. Medyo bakante pa Okay, yung ito po Gcash. sagot ko. Opo. Ito po sagot ko dyan, bro. Biblical po yung ang sasagot ko dyan, bro. Kasi base sa Biblia, hindi ang maraming marurunong, hindi ang maraming kapangyarihan sa mundo. Kaya wala po ako dyan. Next question. So, pakita Kaya lang hindi- yun. Pakita lang yun. Wala Sabay. tayong pera. Okay, next question, bro. Okay, no? Ayon sa Roma 10:14, 15, mayroong mga ngaral na pinapadala. Sino namang nagpadala kay Eli Soriano? Okay, ang nagpadala kay Brother Eli, yung kasulatan na nagsasabi na mayroong mga ngaral sa mga kapanahunan. Bakit naman namin napatunayan na may sa utos ng Diyos na may mga ngaral? Doon nga sa Mateo 28:19 hanggang 20, ipangaral niyong aking salita sa buong mundo. May inutusan siya mga ngaral at yun ay magsasalita siya ng aral ng Diyos. Next question. Kaya nga, sino yon? Sino, sabi sa 17 ng Roma 10, kung hindi, sinong mga ngaral, kung wala siyang napapakinggan. So, sinong napapakinggan ni Eli Soriano? Okay, para ang sagot ko dyan sa amin, si Brother Eli. Katunayan nga siya, nangangaral nga siya. Ang nangangaral ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos na nasa Biblia, na may batayan nakasulat sa Biblia. Okay, next question. Okay, kung hindi na ipa-preserve ng Catholic Church ang Biblia, so wala palang kaligtasan ng mga katulad ninyong sakop ni Eli Soriano kung hindi na preserve ang Biblia. Ano pong tanong niyo? Ang tanong ko, kung hindi na preserve yung Biblia, so hindi naging sugo si Eli Soriano. Ito po sagot ko, hindi po pwedeng hindi marireserve ang Biblia. Bakit? Kasi ang Biblia po sa Diyos po yun. Kailanman po ang sa Diyos hindi po mag-agapini naman. Next question. Sinong nagsabi sa iyo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sino? Okay, ang sabi ng mga apostol sa 1 Corinto 14:37, ang aming mga isinusulat ay pawang utos ng Panginoon. Diyan nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay utos ng Panginoon at ito'y salita ng Panginoon. Next question. Ang tanong ko, kapatid, sino? Hindi ko sinabi kung saan mo nabasa. Ang tanong ko sa iyo, sinong nagsabi sa iyo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Hindi ko sinabi na saan mo nabasa. Ang tanong ko, Ito nga, sagot ko sinong sa'yo. nagsabi sa iyo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Ito sagot ko ayon sa mga apostol. Okay, next question. Ayun, so, kailan kayo nagkita ni Apostol? Okay, kung pagkikita ng personal, walang mangyayari pagkikita ng personal. Ang salita ng Diyos, totoo, mabisa, buhay. Kailanman hindi mamamatay ang kanyang salita. Okay, next question. Okay, no? Ayon sa Lucas 24:47, ang tunay na mga ngaral ay nagsimula sa Jerusalem. No? Yung kaligtasan na yun ay pinangaral, nagsimula yan sa Jerusalem. Nakarating yan sa Pilipinas? Yes or no?
Yes, nakarating sa Pilipinas. Kasi po yan, may ula po yan. Ang kaharian sa Israel ay aalis sa bansang Israel at ibibigay sa bansang nagkakabunga. At ang Pilipinas ay isa sa ula na bansang nagkakabunga. At ito ay magaganap sa silanganan. At ang Pilipinas ay kasama sa silanganan. Next question. Dahil ina-admit mo na yung salitang nagsimula sa Jerusalem ay nakarating sa Pilipinas. Sinong responsableng tao na nagdala dito? Para yung salitang nagsimula sa Jerusalem makarating sa Pilipinas? Sinong taong responsable? Okay, kung tao, kung pangalan, hindi ko masasabi kung anong pangalan, pero ayon sa salita ng Diyos, ang kanyang salita ay kakalat sa buong mundo. Sinasabi ko na ang salita ng Diyos kailanman ay hindi pwedeng hindi matupad. Tingnan mo. Kinukunik ko nga yung Roma 10, no, 17, doon sa Lucas. Magtanong ka bro, wag kang magtanong ka. Tanong. Okay, no? Bro, ibig sabihin, lumilipad lang yung papel, bumabagsak yung Biblia, walang nagdala dito, napulot ni Eli Soriano, yes or no? No. Unang-una, wala ka naman mabatayan na ang Biblia, lumilipad lang o bumabagsak. Ang tanong mo na yan. So, Yan, bro. paano nakarating dito yung Biblia kung walang nagdala? Ay, meron nagdala. Kaya Sino nga? ang Yun ang Biblia, tanong ko sa'yo, sino? Sino nga ang nagdala? kung tao nga, okay, ang sagot ko dyan, Pangalanan mo? okay, makinig ka bro. Ang nagdala dyan sa Biblia, yung mga mangangaral ng Diyos. Ngayon, kung anong pangalan nila, ay hindi ko alam kung anong pangalan nila. Pero tiyak ko may nagdala, yung mga mangangaral ng Diyos. Okay, next question. So, hindi si Eli Soriano. Hindi, paano siya magdadala? Hindi naman pumunta. Bakit nandyan ka? Hindi naman. Ba't naniniwala ka kay Eli Soriano? Wala pala siyang napakinggan, sarili lang pala niya pinapakinggan. Nakarating nga yung Bibliang galing sa Israel sa Pilipinas base nga sa ula. Ang sabi nga sa 21:43 ng Mateo, ibibigay ko mawawala sa bansang Israel ang kaharian ng Diyos. Mawawala nga eh. Saan mapupunta? Doon sa bansang nagkakabunga. Nakarating dito, may nagdala. Okay, next question. O sino nga, ang tanong ko, nakarating pala yan dito, sino nga nagdala? Ulit-ulit na lang bro ang sagot ko. Yung nagdala rito, hindi ko alam pangalan, pero tinitiyak ko, mangangaral ng Diyos yun. Dahil ang utos ng Diyos, ipangaral yung aking salita sa buong mundo. Pagka inutos ng Diyos, hindi imposibleng mangyayari yun. Okay, next question. So, yung ano mo, yung doktrina mo, hula-hula lang, kasi hindi mo naman alam kung sino mangangaral na yon. Hula-hula lang pala yan sa'yo kung sino nagdala dito. Hindi ganun. Kinasagot naman kita eh. Kasi kung sinasabi mong letra por letra pangalan, babasahin kita ng talata. Ang sabi doon sa 1 Corinto 3:6 yata, ang salita ng Diyos ay hindi letra por letra o titik. Sapagkat ang titik ay pumapatay at ang espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya kung letra por letra hinahanap mo pangalan sa akin, na ayon naman sa Biblia, wala naman letra por letra na pangalan na nagdala. Okay, next question. Alam mo kapatid, no, ang tanong ko tungkol sa nagdala, hindi tungkol sa mabasa sa Biblia. Kasi Sinagot na nga kita, yung mga nagdala nga, yung mga pangaral ng Diyos. Ngayon, sasabihin mo kung anong pangalan, binasahan na nga kita ng talata, na ang pangalan, hindi nga sinasabi, halimbawa, sabi nga doon sa 2 Corinto 3:6, o 1 Corinto na, at sabi niya, hindi letra por letra, kaya yung naghahanap ka letra por letra mali ka dyan, sa tanong mo na yan. Okay, no? O sabi mo, ano na ba? Sabi mo, hindi mo alam. So, hindi ka naniniwala Wala akong sinabing hindi alam, clarification. Wala akong sinabing hindi ko alam. Sagot ko, meron, nagdala yung mga ngaral ng Diyos, meron. Wala akong sinabing hindi ko alam. Huwag ka po kang magsinungaling, bro. Medyo matanda ka na yata. Huwag ka po magsinungaling. Hindi. Kung sabi mo, alam mo, ano ba alam mo hindi? Alam Sinong ko may pinakaunang nagdala. misyonaryo dito, bro? Sinong pinakaunang Kristiyano na nangaral dito sa Pilipinas na napapakinggan natin yung mga aral ng galing po sa mga kasi mula Jerusalem, nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, hanggang nakarating yan dito sa bansang Pilipinas. Hindi naman maglalakad ang Biblia kung walang nagdala eh. Hinahanapan kita Okay. kasi sugo sa inyo si Soriano, dapat makipag-connection siya doon. Okay.
Kung sinasabi mong kung actual na pagkikipag-connect dun sa Israel, pwede namang hindi mangyari yun. Halimbawa, ikaw nag-aaral ka sa Amerika yung anak mo, pwede kang makipag-connect sa Amerika kahit nandito ka lang, kahit nandun yung kausap mo. Dahil naaayon sa Biblia, pagdating ng panahon, lalago ang kaalaman. Ganun po ang mangyayari. Ngayon, kung ang pag-iisip mo, panahon pa ng Kastila, panahon pa ng kopong-kopong, hindi na po tayo nasa panahon nun, nasa panahon na tayo ng paglago ng kaalaman. Kaya kahit malayo pa yung kausap mo, pwede mo makausap. Okay, Next no? question. Okay. Kailan pala para sa'yo nabuo ang Biblia? Kung kailan nabuo ang Biblia, so, bro. Kung kailan nabuo, kasi maraming panahon kasi yan eh. Hindi naman sa isang panahon lang. Pero ang natitiyak ko, ang Biblia po sinulat ng mga apostol. Ayon sa 1 Corinto 14:37, ang sabi ng mga apostol, ang aming sinusulat ay pawang utos ng Panginoon. Kaya natitiyak